Tawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang unang bahagi ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Aba naman, 100 na pala ito. Akala ko 1,000. Nakakaloko naman ang pera na ito. Panahon na yata na magpasukat ako ng salamin para luminaw ang aking paningin. Masaya kayo sa umaga nito Papsi. Natural. Masaya ang tao kung maraming binibilang na pera. Kung wala raw binibilang na pera, ang isang tao ay hindi daw naturingan na tao. At ano naman ang tingin ninyo sa akin? Wala akong pera? Aba, huwag mong sabihin yan, Rema. Baka marinig ka ng demonyo. Si Papsi naman. Siyempre, kung mahuhold up ang pera mo, di narinig ng demonyo ang sinabi mo. Akala ko makikisakay kayo sa akin. Bakit hindi pa kayo nakabihis? Ano pa bang hahanapin mo sa damit kong ito? Pabayaan mo yung magpantalon ng maganda kung wala ka namang pera. Alam mo naman na gusto kong mag-shorts pag maraming bulsa. Yan lang kung maraming bulsa ang short ninyo. Ay hindi na ninyo alam ang paglalagyan ng pera ninyo. Hindi kayo kasi nagwawalit. Anong gagawin ko sa wallet kung walang laman na pera? Sige na, halika na. Teka muna pala. Titingnan ko ang itsura ko sa salamin. Yung malaking bag ko pala. Bakit lagi kayong nakabag ng malaki? Marami namang bulsa ang short ninyo. Pangpaswerte ito. Talagang gwapo itong ama mo, Rema.
Maraming naghahabol na babae pero nagdadahilan ako at di ko sila pinapansin dahil alam ko na pera lang ang kailangan nila sa akin. Iba talaga. Maaga ka na, Kamutaw. Nakarami ka na naman. Ako pa? Ano, mahina? Kung pwede nga lang, magdala ako ng ilaw para madaling araw ako magtatrabaho dito sa gardin. Huwag kang masyadong masipag, Kamuto. Wala ka rin namang asawa. Oy, umagang umaga. Yan na naman ang sinasabi mo. O bakit ikaw lang, hindi mo kasama si Angkwan? Paano naman? Nasa lubong namin si Aling Tunang. May kasama na bata. Kaya sumama si Angkwan sa kanila. Bakit daw? Saan ba sila pupunta? Basta, para raw sa kabutihan. Parang alam ko na yun kung saan sila pupunta. Baka sakali na hatian tayo, Kulas. Ha? Oo nga no. Kahit tigi-isa tayo ng babae, ang dalhin sa atin. Ano? Anong babaeng sinasabi mo? Ha? Sige ka, isumbong kita sa asawa mo. Magtrabaho na nga tayo. Ano ba naman nito? Nagkataon pa na nasira ang motor ko at saka wala kaming katulong. Kaya ako pa ang magbubukas ng gate. Ay, magandang umaga sa iyo, Husto. Ang gwapo mo naman. At bakit ikaw ang nagbukas ng gate? Wala pa kaming katulong. Makikisakay na lang ako sa sasakyan ni Rema dahil nasira yung motor ko. Ay, bumili ka rin ng kotse mo gaya ng sasakyan ni Rema. Yun ba ang sasakyan sa punerarya? Maalala ko pala. Baka gusto mong mag-extra. Bakit? Hindi mo ba kaya na bilangin ang mga pera mo? O kaya ay utusan mo akong maningil ng mga pautang mo? Ang gusto ko, mag-extra ka na katulong ko. Naninibago ako dahil wala akong mautusan. Noong may katulong kami, ay may nagbibigay sa akin ng kape at medyas. Hindi naman kita nakikita na nakamedyas. Ha? Pero hindi katulong ang kailangan mo, kundi asawa. Ano pang dahilan na mag-aasawa ako? Alam ko na pera lang ang kailangan nila sa akin. Kaya huwag na. Oo nga, no. Nakakalimutan ko nang kumuha ng katulong natin, Papsi. Marami kasi akong ginagawa sa opisina. Sinabi ko kay Todyang kanina na mag-extra muna na magkatulong sa bahay. Gusto ba naman nun? At sana yung bata. Aba, malampasan na ang pupuntahan ko, Rema. Sige, ihinto mo na dyan. Diyan. Anong sinabi ninyo? Malapit na tayo sa bayan. Ikaw talaga, pilosopo ka pa. Kaya walang nanliligaw sa'yo. Diyan sa may kapehan, diyan mo ihinto. Kakain ba kayong ibig kong sabihin, Papsi? May kainan dyan. Oo nga. Di magpakain ka. Tsaka magbayad ka. Baka may makita ako na kakilala ko dyan at magpapalibre ako ng kape. Tingnan mo naman ang swerte, Kamuto. Sigurado na ang dala ni Pipita.
Sigurado ka na merinda yung dala ni Pipita? Oo. Oh, andyan na. Kumusta ang garden? Kamuto? Kulas? Mabuti naman, Pipita. Ay, magpahinga muna kayo at magmerienda. Para sa 5 itong niluto ko, pero tayo-tayo lang naman dala. Sa palagay ko, hindi na magtatrabaho yung iba. O paano? Sumama daw si Angkwan sa matandang tunang. Ay, nasa lubong ko nga sila. May buhat silang styrofoam na may laman na pagkain. Ha? Galing talaga ni Angkwan. Ano pang oras? Oh, pwede pa siyang humabol. Kung binilin daw ni Kulas kanina na may pupuntahan sa araw na ito, kaya bukas na raw papasok. Ah, Naiinis nga ako sa sinabi niya kanina. oh, Dahil kasama ko na pupunta dito sana sa garden. Pero sumama naman sa matandang tuna na yun. ay, nako, ang dami mo ng kahinaan. Baka pupunta sana dito na magpapaalam. Pero naalala niya na ikaw na lang ang pagsabihan na magpaalam. Huwag yan ang problemahin yan. Magmerienda na nga tayo. Ang tagal na pala na wala kaming katulong. Pareho kami ni Papsi na laging wala sa bahay. Pero kailangan namin ng maglilinis at maglalaba. At may magbabantay sa bahay. Laging nakasarado ang gate. At mataas ang bakod. Pero hindi ko lang alam kung maakyat pa nila ang bakod. Baka gawin nila ang lahat ng paraan para makapasok sila dun sa bahay. At kulimpatin nilang mga lahas ko sa kwarto ko. At pati na rin ang pera ni Papsi. Ewan ko ba kay Papsi kung bakit ayaw niyang ilagay sa bangko ang nasisingil niyang pautang. Maalala ko pala. Tatawagan ko nga ang kaibigan ko. Baka sakali na wala pang napasukan ang sinasabi niyang katulong. Tingnan mo nga naman ang swerte. Mabuti at nagkataon na may okasyon ang isang sisingilin ko. Pwedeng hindi ko na naman masingil, pero malilibre ako sa tanghalian. Hindi ko na trabaho ang magluto doon sa bahay. Sana sa fast food ako kakain at mabubusog ako dito sa party. Ang daming handa. May silbi ang malalaking bulsa ng shorts ko. At malaki rin ang bag ko. O diba, tama ang sabi ko, husto. Husto, pangalan ko yun ah. May nakakakilala sa akin dito. Pero sino? Nako, nakakahiya. Lalo na kung malaman ni Rema ang racket kong ito. Husto! Sabi ko na nga ba eh. Ha? Todang? Ay, talagang sinusundan ako nito ah. Hindi pwedeng makita ako ni Todang. At hindi niya ako. Baka asarin niya ako. Pinagyayabang ko na marami akong pera. Ha? Ano ang ingay na yun? May gulo yata. Lalo na matagal pa akong makakuha. Lalayo muna ako ng unti-unti. At babalik na lang ako mamaya. Ay, ang tagal kong nakipag-usap kina Kamuto. Pero, mahintay ko lang ang pagdating ni Kulas. Hindi rin natuloy ang usapan nila. Ay, naku. Ano itong tumatawag? Marapait Agency. Hello po? Sige po, ma'am.
Mabuti naman kung may tutulong sa akin. Ay, maraming salamat po. Ay, sige po. Bye. May maganda akong ibabalita kay Kamuto. Kung pumunta dito na maghapunan, kasama si Kulas. Ha, si Rema itong tumatawag. Hello, Rema. Bakit? May maganda akong ibabalita sa inyo, Papsi. Ha? Ano yun? May nobyo ka na at magpapakasal na kayo. May apo ako dahil single dad ang napili mo. Si Papsi naman. Ha? Pinapatawan ninyo ako. May katulong na tayo. Ay akala ko naman. Mabuti naman kung naisipan mo na kumuha na ng katulong. Oo, Papa. Para may maglinis at maglaba. At magbabantay ng bahay. Mabuti naman kung may katulong na tayo. At meron nang magtitimpla ng kape ko. At magbibigay ng medyas ko. O sige, bye. Talagang busog na busog ako. At hindi lang tiyan ang nabusog. Kahit ang bag at bulsa ng shorts ko. Sabi ko na nga ba si Hustaw. Aba, Sojang. Binibiro mo yata pati pangalan ko. Ngayon mo lang ba narinig ang boses ka, Hustaw? Tinatawanan nga ako doon sa parte dahil sa pananalita ko. At nagkataon na may pangalan na Husto na dumalaw. Ha? Magpakape ka naman. Buti pa sa'yo at nabusog na naman ang bulsa mo. Kape lang pala. O sige, halika. Baka naman pwedeng hatihin yung laman ng bag at mga bulsa mo. Kahit bayaran ko agad. Akala ko kung sino ang bisita kanina. Kayo pala, Aling Rodyang. Ano po ang balita? Ay nako, ang dami. Ano ang gusto mong balita? Ang daming umuwi ngayon na balikbayan. Kaya lang, nauuna silang umuwi. Ay, si Aling Rodyang naman. Parang si Kwan sana, si... Sojang, ito na yung sinabi mo kaninang hapon. Aba, bakit yung pera na yan, Papsi? Kailangan nito diyang ang pera dahil nagkumbulso na nga po niya at isinugod sa ospital. Baka naman nahanginan lang. Huwag ninyong pabayaan na nakahubad ang bata. Ay, maraming salamat dito. Oo nga pala. Wala ba kayong plano na kumuha ng katulong ninyo? Sinabi ko naman sa'yo na mag-extra ka. Nagbibiro lang sa inyo si Papsi, Aling Todyang. Nakatawag na ako kanina. At sa susunod na araw, baka nandito na yung katulong namin. Ay mabuti naman kung ganon. Hindi ninyo siguro nabalitaan na pinasok ang bahay ng isang mayaman na madamot. Ha? Naghihirap ng masyadong ibang tao, kaya nakakaisip na sila na gumawa ng masama. Ay sige, hindi na ako magtatagal. Bukas na naman. Ihatid na kita hanggang sa may gate, Tojang. Pero ingatan mo yung dala mo, ha? Baka malaglag mo. Talagang nabusog ako, Pipita. Hindi ko na kaya.
Magaling ka talagang magluto. Ay nako, kasalanan pa ni Pipita. Talagang magaling niyang magluto. Kumain lang kayo. Marami pa ang natira. Ay, hindi ko na kaya, Pipita. Wala nang paglagyan. Lalo na uminom ka pa ng maraming tubig. Kaya para kay angkwan na lang itong natira. At siya na rin ang maghugas ng pinggan. Ano? Nakakaya naman kayang kwan kung hintayin pa na siyang maghugas ng kinainan. Ay, oo nga pala. Iiwanan ko na naman kayo. Ha? Bakit, Pipita? Nagsawa ka na sa amin? Naiintindihan ko na. May trabaho ka na naman. Oo. Tumawag ang Marapait Agency. Masaya na ako na magbalita na may gagawin na naman ako. Ah, Oh, yan kasi. Tawa-tawa ka ba dyan? Magpa-picture ka na habang may laman pa yan. ha? Ay, ano ba namang ubo ito? Tapos inaasar mo ba ako? Oh, Anong magpa-picture ang sinasabi mo? Talagang hindi ba ako papayat? ikaw naman ang naunang nagbiro sa akin eh. Paanong hindi ako tatawa, Kamoto? Masaya si Pipita. Tapos sinabi niya, iiwanan ka na naman. Ano? Hindi ganyan ang pagsabi ano? Ha? Kundi masaya siya dahil may trabaho na siya ulit. Pareho rin ang ibig sabihin noon. Nako, wala talaga, Kamoto. Sige, magsawa kang tumawa hanggang pumikit na yung mga mata mo. Ha? Tignan ko lang kung hindi ka madapa, kung hindi mo makita ang dinadaanan mo. Sige ka. Madilim na nga dito sa tapat, Kamoto. Gamitin ko ang flashlight ng cellphone ko para makita ko ang itsura mo. Ha? Baka iniirapan mo ako, ha? Talagang inutakan ako ng todyang na yon. Nagkataon na nandun din sa handaan na yon. Baka nakita niya ang mga pagkain na binalot ko at inilagay sa mga bulsa ko. Ano pa? Kaya sinamantala na umutang sa akin. Kung hindi ko siya pagbigyan ay baka ipagsasabi sa maraming tao na marami akong pera at maraming ulam ang nakuha ko. Aba, ngayon lang na maraming ulam Papsi. Ha? May igado at ano pa ito? Iba't ibang putahe. Ano kasi? Sinipag akong magluto. Lechon naman ito. Bakit? Naglechon ba kayo, Papsi? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo.